simula noong October 2010 ay nagkaroon agad ito ng 25,000 users sa loob lamang ng isang araw. Taong 2012 ay binili ni Facebook founder Mark Zuckerberg ang Instagram sa halagang $1 bilyong at makalipas ang ilang panahon ay idinagdag na rin sa application ang video sharing feature. Patuloy itong tinanggi. Ikaw. Vamos cooperar con Dios haciendo obras, porque somos cooperadores de Dios. Hilig ng maraming tao at pagsapit ng taong 2018, Haciendo una buena obra. Usted está haciendo eso con Dios. Nos la podemos hacer vosotros. ay umabot na sa 1 bilyon ang active users ng popular na photo at video sharing app. Ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Sino sisira sa kasulatan? Pwede ba natin sirain ang kasulatan? Kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan at tumanggap ng salita ng Diyos, hindi maaaring sirain ang kasulatan. Pagka pala tinanggap mo ang salita ng Diyos, kahit tao ka, tinatawag ka ng Diyos na Diyos. Ang katunayan, si Moises, tao yun eh. Anong ginawa ng Diyos kay Moises? Basa. Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Mga kapatid, tanungin ko kayo ha. Pagka ba ang Diyos ang gagawa, tama ba ang gawa niya? Bago kayo sumagot, sipin niyo muna. Pagka ba ang Diyos ang gagawa, tama ba ang ginagawa niya? Tama in the sense na sabi ng Biblia, ang Diyos hindi gumagawa ng mali. Kaya pag siyang gumawa, tama ang ginagawa niya. Pag siya ba ang gumawa, tunay ba ang ginagawa niya? Ha? Tunay ba, mga kapatid? Oh. Gumawa ang Diyos ng tao. Tunay ho ba? Wala naman ako nakitang ginawa ng Diyos na tao kahit bulag, natau-tauhan eh. Di ba? Kahit bulag, tao pa rin yun. Pag ang Diyos ang gumawa. Pero ang tao, gumawa ng tao rin. Alam nyo kung ano yung ginawa ng tao na tao? Basa sa Roma 1:23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Ba, ginawa pala nung ibang mga tao, pinalitan nila yung glory of God ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Eh, anong klase yung larawan ng tao na ginawa ng mga tao rin? 115:4, 8 ng awit, basa. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Anong klaseng tao? Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Nakangiti. May bibig ba? Meron. Nagsasalita ba? Hindi. Pipi. Tama? Tuloy. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Eh, di tau-tauhan yan.
Hahaba pa pag binasa natin lahat eh. Pagka may bibig, hindi nagsasalita, may mata, hindi nakakakita, may kamay, hindi nakatatangan, may paa, hindi nakalalakad, may ilong, hindi nakakaamoy, ano yan? Tau-tauhan yan eh. Eh como, tau-tauhan, ginawa naman Diyos. Kaya ang tawag ng Biblia, Diyos-Diyusan pa rin. Tama ba mga kapatid? Ang tanong ko, nung sabihin ng Biblia, na ginawa ng Diyos si Moises na Diyos. Diyos ba si Moises o hindi? Tutol ka ba ginawa ng Diyos si Moises na Diyos? Sabi ng Diyos kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Kaya lahat ng sabihin ni Moises kay Paraon natutupad eh. Sabi ni Moises, 3 araw na magdidilim ang buong Ehipto. Nagdilim hindi? Dilim. Nagdilim. Kaya lahat ng sabihin ni Moises, totoo eh. Dahil ginawa siya ng Diyos na Diyos. O ngayon, kung ginawa niyan Diyos si Moises, halimbawa, nung umpisa, isa lang ang Diyos, eh ginawa niyan Diyos si Moises, ilan na sila? Ganito lang yon. Dati, siya ang Panginoon, ang Ama. Meron siyang ginawang isa pang Panginoon eh. Alam niyo kung sino yon? 2:36 ng gawa. Basa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Naniniwala ba kayo si Kristo, Panginoon? Bakit? Ginawa siyang Panginoon ng Diyos eh. Oh. Kaya, nagkadalawa tuloy ang Panginoon. Tutol ba tayo sa Diyos na magkadalawa, Panginoon? Panginoon siya, gumawa pa siya ng isa. Kilalanin mo. Kung kinikilala mo siya, pati ginawa niya, kikilalanin mo rin. Dalawa ba Panginoon ngayon? Basa, 110 ng awit. Pakinggan nyo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Ano sabi? Umupo ka sa aking kanan. Pinauupo sa kanan, dalawa Panginoon. Isang Panginoon at yung kanyang kinakanan, Panginoon din. Dalawa sila. O ano ngayon na ibig ko sabihin? Sa tanong nung ating kapatid sa Bisaya, sa Gis 30 ng Juan, iisa lang ba ang Diyos? Ang sagot, marami. Ang Panginoon, marami rin. Si Kristo ay Panginoon, yung Ama niya ay Panginoon, si Kristo ay Diyos, yung Ama niya ay Diyos. Ngayon, ang tanong doon, alam ko kung ano ibig sabihin eh. Si Kristo rin ba ang Ama? Yun ang tanong doon eh. Hindi niya lang ma-express sa Tagalog eh. Kasi sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Ang paliwanag ng mga born again, pag binasa raw na, ako at ang Ama iisa, si Kristo rin daw yung Ama. Mali yun. Sana ang sinabi niya, ako rin ang Ama. Sana ganon. Ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. It doesn't follow. When he said that I and my Father are one, it doesn't follow that he also is the Father and the Father is the Son. No. As the born-again movements claim, that the Father is also Christ and Christ is also the Father. That is not true. It's not true. The person of the Son is different from the person of the Father. Why? Let us ask the Bible. John 1:18. Sa 1:18 ng Juan, ganito po ating mababasa. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sino nakakita? Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan. Meron palang bugtong na Diyos. Begotten God. Monogenes Theos. Sa Greek. Bugtong na Diyos. Sa ibang translation, isinali niyan bugtong na anak. Ano ba ibig sabihin ng bugtong? Sa Tagalog, kaisa-isa. Eh anong tawag kay Kristo? Bugtong na anak. Bugtong na Diyos. O di iba siya kaysa dun sa nanganak sa Kanya.
Magkaiba yun. Si Jesus Christ is the begotten Son of God. And there is a God who have begotten Him. So, the person of the Father who begot Jesus Christ is different from the person of Jesus Christ whom He had begotten. Tama ba yun, mga kapatid? Magkaiba yun eh. Ang katunayang magkaiba, yung ama at saka yung anak, nung bautismohan si Kristo sa Mateo 3:16, pakinggan niyo ang pangyayari. At nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Asan daw po si Jesus? Umahon sa tubig. Saan? Doon sa ilog ng Jordan. O ngayon, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Wow, iba pala yung Espiritu Santo. Dahil nung bautismo si Jesus, yung anak ng Diyos, nasa ilog ng Jordan. Nakita niya nabuksan ng langit. Kumbaga, yung ibabaw ng bubong, nabuksan. Bumababa yung Espiritu Santo. Si Kristo rin ba yun? Hindi. Bumababa, lumalapag sa kanya. Iba yung bumababa kaysa sa nilalapagan. Bumababa na ang eroplano sa airport. Pag sinabi mong yung airport, yun ang eroplano, Anos, quase 3 anos e meio, pregando intindihan niyo po? Si Kristo, iba dun sa Espiritu Santo. Nakita yung Espiritu Santo, bumababa, papunta sa kanya. Ano pa sumunod? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, Saan naman galing yung tinig? Sa langit naman. Eh di wala sa pagitan ng langit at lupa, no? Yung isa nasa lupa, si Kristo yon, nasa ilog ng Jordan. Yung Espiritu Santo, nasa pagitan ng langit at lupa naman dahil bumababa eh. Eh meron pala sa langit, nagsalita. Ano sabi nung nasa langit? ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino yung nasa langit? Yung may anak kay Kristo. Eh sino yun? Yun ang Ama. Hindi yung Ama nasa langit, yung Espiritu Santo nasa pagitan ng langit at lupa at si Kristo nasa ilog ng Jordan. Siya rin ba yung Ama? Eh sabi nung Ama, ito ang sinisinta kong anak. Sana kung siya rin yun, sasabihin ng Ama, ako rin yan. antes de chegado dos portugueses e espanhóis em Naintindihan niyo mga kapatid? Aborigines, Anong katunayan? Pinas, Yung salitang iisa, dun sa Gis 30, ako at ang Ama ay iisa, hindi ibig sabihin nun eh. Siya rin yung Ama, siya rin yung Anak, siya rin yung Espiritu Santo. Anong katunayan? 17:11 ni Juan. Pakinggan nyo. o Senhor At- Cristo pregou 2000 anos atrás. Agora, o que eu quero dizer, irmão Francisco, naquele tempo, quando nas Filipinas não tem Bíblia, não tem pregador, não tem apóstolo que chegou às Filipinas para pregar, todos os aborígenes das Filipinas vai para o inferno ou será condenado. A justiça de Deus não é como isso. Vamos a aprender pela palavra do Evangelho verdadeiro. Mesmo que a Igreja Católica ensina que fora da Igreja deles não tem salvação, isso não é verdade. Isso é mentira. Vamos ler primeiro o que a Igreja Católica está ensinando. Irmão Edson, por favor. Papa Bonifácio VIII, a bula Unam Sanctum de 1302. Induzidos pela nossa fé, somos obrigados a crer e defender que há uma só Igreja Santa, Católica e Apostólica. E nós cremos e professamos firmemente que fora dela não há salvação nem remissão de pecados. Fora da Igreja Católica, o Papa disse que não há salvação nem remissão de pecados. Isso é mentira, porque baseando nossa fé nas palavras de Deus da Bíblia, apóstolo Paulo quer dizer a nós em Romanos 2:13. Pois não são justos diante de Deus, Nagmamayabang kayo ka, nakakuha niya na si Liit. mas serão Pag hindi siya bibigyan ng kwarta, no, mapapala mo, makakain. Prestar atenção, irmão Francisco, e todos vocês. Apóstolo Paulo ensinando os humanos. Os humanos não Kaya yung têm Clark Deus. F.
os humanos son contra Cristo Núñez. La verdad, October 6, 2010. Sa araw na ito ay inilunsad sa publiko ni Kevin Systrom at Mike Laging magka-dukdisan nila at saka si Eric, imposible siya magkain ng tanghalian ako. Si Liet, o pwede, kasi yung asawa ay Cristianismo contra Cristo y contra ay hindi naman yung pinagluluto ng asawa. mas sigado a él y su apóstol Pablo. Apóstol Pablo ensinó a los humanos diciendo, pues now son justos diante de Alam Dios ko yun. que son obey a ley, mas serán justificados los que practican a ley. Nakahangal pa. Que cuando os gentiles que no tienen ley pasen por la Kung minsan nga nakakaawa din sila lagi. cosas da ley, eles, embora não tendo lei, para si mesmos son ley. Analisando as palavras, irmãos, veamos o apóstolo Pablo. Não são justos diante de Deus os que sofrem a lei. Mesmo que você é ensinado na lei, você ouviu a lei, mas você não está obedecendo a lei, você não é justo. Somente ouvir a lei sem fazer a lei, Lagi naman yata yun você não é justo. walang halian at hindi. Araw-araw na walang baon. Ouvindo a lei, o evangelho, os mandamentos, não são Ha? justos diante de Kailan? Deus os que só ouvem a lei. Pare, pusad lagi, hindi na nagluluto yun. Justificados os que praticam a lei. Como praticar a lei? Porque Alam mo, siyempre may kasama. Alam mo naman yung baon nila, hindi na naman sa cooking. Kakahiyak kasi yung kahit ako hindi nakakain. en Australia, en África, cuando Kung may pag-alala ka sa tem asawa mo, Bíblia, não tem prensa para imprimir a Bíblia, não tem pregadores que podem pregar na televisão, não tem rádio agora, não tem televisão, quando não tem a mídia para propagar o Evangelho. As pessoas que existiram naquele tempo, mesmo não têm lei, não ouviram a lei, mas fazem. YouTube Premium is ad-free YouTube and video downloads. So you can watch cooking shows as you eat airplane food. YouTube Premium. It's way more than ad-free. Try 1 month on us. Não ouviram a lei, o verdadeiro Evangelho, mas por natureza as coisas da lei estão fazendo. A lei diz, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Por exemplo, kung inisip ko nila doon, talaga doon, maganda. Sinabihan na ni, sinabihan ko na yun na lagi ng sabi ng mga sabi at anak, wala na anak na mapuloy, anak na manila. Tapos sabi ko yun, dapat yung não fazendo adultério ay wala man nag-aalak, kasi kasi sinabihan ko na yun. aos parceiras deles Ang tao, sa bilis ng sabihin, tao yun. para viver. Mesmo que eles não ouvem da comédia do cielo, eles não ouvem, fazendo o que é bom, eles têm chance de ser salvos. Irmão, de acordo com o apóstolo Paulo, e de acordo com o apóstolo Pedro em 10:34 de Atos, vamos ler. Então falou Pedro
para sawayin tayo. Kung minsan, inuutusan niya yung hangin, inuutusan niya yung tubig. Nagpapalindol siya para maalaala mo, kaya lumilindol eh. Nakita nyo? Basahin. Ugh.